I did not expect that he will release an executive order that will essentially put a price ceiling sa ating bigas. Sa totoo lang. Mamaya pag-usapan natin if this is good or bad. Pero pag-usapan natin maya konti. Okay, basahin muna natin yung balita. Bongbong Marcos orders price caps for rice at 41 to 45 per kilo. Medyo nakakagulat na balita to. Bigat. Ang laking ano nito eh. Laking balita nito eh. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered price caps for rice amid soaring commodity prices. Yun ang sinabi. The price ceiling for regular milled rice is set at 41 per kilo, while the cap for well-milled rice is 45 per kilo. Tapos buong bansa yan, mga kutsero. Buong bansa yan. So, basahin natin itong balita. Under EO 39, the mandated price ceiling for regular milled rice is 41 pesos. Tapos 45 naman sa well-milled. Although the Philippines has a stable rice supply, the palace said, commodity prices are rising because, finally, na-recognize na, illegal price manipulations like hoarding and industry collusion. Yun. Yan talaga yun eh, mga kotsero. Yan talaga yung nagpapataas ng presyo ng ng bigas. Ito, hindi natin kontrolado to. Yung global events na yan. Ayan. Hindi natin kontrolado yan. Wala tayong control dyan. So kung ano man yung maging presyo niyan, that's it. Wala eh. We are an import-based country. Economy pala. We are an import-based economy. Ibig sabihin, nabubuhay lang ang ekonomiya natin dahil sa importation. Shout out sa rice tarification law. Ano sabi ni Cynthia Villar? Kaya ako sinulat yung batas na yan para pabanguhin ang pangalan ni FPRRD. Diyos ko, pangit na dahilan. Anyway. The price caps are in effect until the president lifts them upon the recommendation of DA and DTI. Actually, magsa-start yan ng September 5. September 5. Ayan. Start yan ng September 5. Medyo, di ba? Medyo mabigat. Medyo mabigat tong So, ayan. So, ano-anong direktiba daw na ang gagawin dahil dyan. Okay. So, si DA tsaka si DTI magmo-monitor at mag-iimbestiga ng abnormal daw na paggalaw ng presyo ng bigas sa mga merkado. Si Customs naman, manghuhuli at na manghuhuli, as usual, sana magkaso din kayo, no? Sana, di ba? Hindi lang kayo manghuli na manghuli, sana magkaso at na magkaso rin kayo. Oh my goodness. Shelfrab Thomas, hanggat may bilyar sa Senado, hindi uusad yung Land Use Act. Hanggat may bilyar sa Senado, hindi uusad yung Land Use Act. Siya na mismo nagsabi niya ni, what is it for? Para saan pa yan? Di ba sabi ni Villar? Para saan pa yan? Gusto nyo national government ang humawak ng land use? Mas alam ng LGU kung paano patatakbuhin yung mga lupa nila. O yun sinabi ni Villar, di ba? So hanggat may Villar sa Senado, hindi uusad yan Land Use Act na yan. Maniwala. Kahit napakaganda pa yan, hindi uusad yan. Hanggat may Villar. So, real talk lang. Real talk lang yan, guys. Kasi sinabi niya mismo. So, yun. So, ito na yung mangyayari, no? Si BOC, sana magkaso-kaso rin kayo, no? Hindi yung huli-huli lang. Kaso-kaso rin, paminsan-minsan. Tapos, si Philippine Competition Commission ay magsasagawa ng mga hakbang laban sa mga kartel
o sa mga umaabuso sa kanilang posisyon sa merkado. Ayan. So sa mga ano na yan, sa supply chain. PNP naman, as usual, pagpapatupad ng batas, syempre, pulis kayo eh. so, so yan yung ano, yan yung mangyayari sa bagong EO ni Presidente. Sinabi rin ni Presidente na kapag meron daw nabalitaan na sumosobra ng pagbebenta ng presyo sa pagbebenta ng bigas, i-report din daw. I-report daw sa LGU, sabi. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko na ipagbigay alam sa mga kinauukulan, ang mga negosyante, retailers o nagtitinda ng bigas na hindi sumusunod sa itinakdang presyo ng pamahalaan. Okay? So, ayan, sabi ni Presidente. I would encourage everyone who finds that someone or a retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo. Report nyo sa police, i-report nyo sa DA doon sa lugar ninyo. I-report nyo sa local government para matignan namin at tiyakin na hindi lalampas ang ating presyo na ating nilagay na 40 at 44. Actually, 45. So, medyo seryoso talaga si Presidente dito. Nangyari na to before actually nung martial law. Nagkaubusan ng bigas for some reason. Nagkaubusan ng bigas sa Pilipinas. Tapos nung pinaimbestigahan ni Presidente nung tatay ni Presidente Bongbong ni Apo Lakay. Nung pinaimbestigahan ni Apo Lakay, nakita niya, ganun din, puro hoarding. Puro hoarding, martial law. Martial law eh. So, pagka nahuli, diretso agad sa korte. Diretso kulong agad. Martial law eh. O pagkahuli na, hindi kumpleto ang papeles, kulong ka agad. Ayun, ganun na nangyari. Sa hoarding. Kaya pala nagkaroon ng kakulangan sa bigas. Tapos ang ginagamit pa na pampropaganda yan ng mga dalawamping CPP. Sa sobrang hirap daw ng Pilipinas nung martial law, kumakain daw ng yung cornmeal. Kumakain daw ng cornmeal ang mga Pilipino. Ayun, pangkaing baboy daw, sabi. Cornmeal, pangkaing baboy. Social kaya yun. Hindi lang kasi tayo sanay sa cornmeal. Pero yung cornmeal, yun yung ginagawang muffins. My goodness. Mahal-mahal nun eh. Anyway. So yun. Kaya yun yung nangyari. Tapos yun, pinaraid niya lahat ng mga warehouses. Nakita, doon nakihuli, ang daming naka-stock na bigas. O di pinaaresto lahat ng nag-hoard. It's the same thing. Ngayon na nangyayari. May hoarding ulit. So it seems mga kotsero, inuulit lang nila yung playbook. Yung martial law playbook nila, inuulit-ulit lang nila, guys. So yun. Although itong utos ni Presidente has gathered mixed reactions. Ito yung ibang reactions. For example, syempre si Ontiveros, alam naman natin to, kontrabida to. Kontrabida to ng admin eh. So sabi niya, if there are hoarders who want to reduce the rice supply in the market and jack up the price, then they should be caught. Oo, tama naman. Yun naman ang ginagawa ng Presidente, di ba? Nag-utos na siya. Kapag may mga hoarder at smuggler, hulihin na lahat yan. Di ba? Yun naman talaga inutos niya, Risa Ontiveros. Ano naman? Although, ayun nga, kailangan ng i-review ulit yung rice tarification law. Ito dito, mag-agree ako kay agree ako dito kay Ontiveros. Minsan lang ako umaagree kay Ontiveros.
Ito lang yan. Kailangan na talaga i-review yung rice tarification law. Because mga kotsero, yung kasing RTL was written, sinabi nga ni Villar, siya mismo ang nagsabi, si Villar mismo ang nagsabi. Sinulat ho ito because the political climate then was anti-admin. At dahil tumataas ang presyo ng bilihin, nagagalit din ng mga tao sa administrasyon. So, sa kanya ho nang galing to hindi ko ito ini-invento. Kay Villar ho, sinabi niya ho ito. So, it was written with a political motive. Usapang political po yan. So, nagkaroon ng rice tarification law, ayun, nag-mass import, ayun di hindi na dumadaan sa NFA lahat ng imports. Mga private companies, they can import their own rice. Ano nangyari? Ito na ngayon nangyari. Hoarding and smuggling. Yan na nangyari ngayon. So, actually, pwede i-request ni presidente na ipasuspend muna tong RTL temporarily. Pero hihilingin niya yan sa Congress. Congress ang kailangan mag-decide. Yun. Pwede niya pasuspend yan temporarily. Para ma-centralize lahat ng importation. So, ang problema mo naman, pag na-centralize lahat ng importation, meron ka mga tiwaling opisyal na, alam nyo na yun. So, it's damned if you do, damned if you don't. So, isipin mo na lang, ano yung may pinaka madali na i-manage. Yun na lang. Pinakamadaling i-manage. Yung merong rice tarification law o walang rice tarification law. Yun na lang. Isipin. Ganun din ang sinabi ni Cheese Escudero na arrestuhin na lang daw yung mga profiteers tsaka si JV Ejer ito. Yun din ang sinabi niya. Si Francis Tolentino naman ang sabi, it's timely para makontrol yung inflation. Pero alam nyo mga kotsero, para sa akin, band-aid solution to Band-aid solution itong pag-control ng inflation. We need to look, well, right now it's okay. But we need to look more medium and long term. Obviously, kailangan amyendahan yung rice tarification law. Obviously. Pero mga kotsero, ito kay Sani Angara, ito hindi ako masyadong fan ni Angara, pero gusto ko yung sinabi niya dito. Sani Angara said he is hoping that the ceiling imposed will still incentivize farmers enough to maintain the rice supply in the market. At actually, nung narinig ko po kanina na magkakaroon ng ceiling sa pagbebenta sa presyo ng bigas, ang unang-una ko pong inisip, paano yung magsasaka? Bakit po? Mga kotsero, you have to look at agriculture as an industry. Isa po yung industriya. Okay. So, isipin nyo po ganito. Halimbawa, ako si farmer. Nagbenta ako, nakaani na ako ng aking mga palay. Nakaani na ako. Ibebenta ko siya ng 20 pesos kada kilo. Halimbawa lang. Benta ko sa inyo ng 20 pesos kada kilo. Let's say kayo yung middleman. O sino ngayon ang ibebenta niyan doon sa maglilinis ng bigas, sa magpaproseso? May cost na siya doon. O let's say ako, nilinis ko yung bigas, ipoproseso ko, iriripack ko. Magpapatong ako ng 10 piso per kilo. Halimbawa lang. So, 30 pesos na. Okay. Ngayon, syempre, nirepack ko. Bebenta ko ng wholesale. Tapos, ipapasa ko ngayon yung produkto ko sa retailer. Diba? Bebenta ko pala ibebenta ko sa, or let's say, may wholesaler ka pa. Bebenta ko sa wholesaler.
Sa wholesaler, let's say, bebenta ko sa kanya ng 30. Eh, syempre, kailangan ko i-recoup yung investment ko eh. 30 pesos. Binenta niya 30 pesos per kilo. Si wholesaler, syempre, kailangan niyang kumita. Si wholesaler. Diba? So ngayon, kailangan niya ngayon ipasa yung cost. Syempre, magbabiyahe siya. Ilo-logistics niya yan. Kukuha siya ng truck. Tapos magpapagasolina siya. Tapos kukuha siya ng mga tao para magkarga at mag-pick up at magbaba ng mga bigas niya. O sabihin ko, siyempre, ganito gagawin ko. Si wholesaler, bebenta ko ng papasa ko to, pass on rate ko, dadagdagan ko ng 10 pesos. So, 40 pesos na. Nandoon ka na sa Nandoon ka na sa, what do you call this? 40 to 45 ni Presidente. Ayan, 40 to 45. Nandoon ka na, nasa range ka na. Eh si wholesaler, syempre, kailangan kumita. Papasa niya ngayon yan sa kanyang retailer. Kailangan niyang kumita eh. Bibilin ngayon ni retailer, 45 per kilo. Nasa 45 ka na, retailer ka pa lang. Ang totoo lang doon is yung 15 to 20 pesos ng farm gate. Kasi farm gate right now is really 15 to 20 pesos. Nasa retailer ka, pagpasa mo sa retailer, nasa 45 ka na per kilo. Someone's got to give. So ano mangyayari? Sino ang magsasakripisyo dyan? Malamang sa malamang ang magsasakripisyo si magsasaka. Malamang sa malamang. Bakit? Ganito lang naman magiging usapan yan eh. Bawa kasi magsasaka. Bebenta ko sa'yo 20 pesos per kilo yung palay. Sasabihin ni pangalan niya. Sasabihin nung bibili. Ipoproseso ko pa yan, may gastos ako eh. Di ba pwedeng 15 na lang, okay 12. 12 na lang per kilo. Di ba? 10 piso na lang per kilo, yun lang kaya namin eh. Yun po yung ibig kong sabihin. Tapos yung iba, tuloy lang yung kita nila. Pass on pa rin sila ng 20, ng 10, pass on ng 10, pass on ng 10 per kilo. Tuloy lang yung kanila. Ang kawawa, yung nagsaka. So mga kotsero, yun lang po ang sinasabi ko. Sana po, dito sa mandatory to mga kotsero. Mandatory. Walang ifs or buts, susunod ka. Sana po dito, maprotektahan po natin yung presyo ng farm gate. Yun po yung importante dyan. Para sa akin, protektahan po natin yung presyo ng farm gate. Sana po si DA may programa siya, kahit subsidy lang, na kapag nagbenta yung mga magsasaka, sasagutin nila yung ganitong porsyento para hindi naman lugi yung ating mga magsasaka. So, yun lang po yung sinasabi ko. Hindi ko po sinasabing pangit to. Maganda ho siya kasi kailangan ho ito para ma-manage yung inflation. But at the same time, we don't want our farmers to sacrifice too much. Wag ko sana masakripisyo yung mga magsasaka natin ng sobra-sobra. Kasi kawawa naman po yung mga magsasaka natin. Sa totoo lang, kawawa po talaga sila. And in fairness, sabi naman ng Sinag, mukhang okay naman sila, sabi. Panood natin itong balita ni UNTV. Sabi sa EO, immediately upon publication sa gazette o sa newspaper, nagawa na to, na-publish na, so effective na to ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng price cap o limitasyon sa presyo ng bigas sa buong bansa batay sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa ilalim ng Executive Order No. 39 na ipinalabas matapos ang sectoral meeting sa Malacanang. Itinakda sa halagang 41 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyo ng regular milled rice habang 45 pesos naman sa well-milled rice. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan at ng mga napapaulat na manipulasyon sa presyo at pag-iipit sa supply nito. Ayon naman sa Department of Trade and Industry,
babantayan nila ang mga presyo ng bigas sa merkado. Gusto ko lang linawin na ang price cap, hindi sa lahat ng rice ito, no? Para lang sa regular milled rice na sineset na 41 pesos per kilo ang price ceiling at saka well-milled rice. Meron tayong mga premium varieties, no? Na hindi covered ng price act. Ang sisiguraduhin din natin na hindi na may mislabel yung subject, yung type ng rice na regular milled rice o well-milled rice, hindi na mislabel na premium type, ano? Sang-ayon naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa hakbang na ito ng palasyo. Mataas man nila ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado ay sapat naman ang supply sa bansa. Katunayan nito ay ang mga nakikitang nakaimbak sa mga ininspeksyong bodega sa Bulacan. Malapit na rin nila ang panahon ng anihan. Sa akin naman dahil dapat sundan yung local harvest natin. No? So magandang move yun. At least ito sasabihin, dito sa presyong 23 up to 25, kikita na yung magsasaka. So yan. Yung mga miller, hindi naman lugi. Kinikilala naman ng Federation of Free Farmers ang hakbang na ito ng palasyo na naglalayong maging abot kaya ang presyo ng bigas. Ngunit posible nilang sa mga magsasaka bumwelta ang epekto ng price cap sa bigas at baka bumaba pa ang presyo ng palay. Posible rin nilang ilagay ng mga retailer sa mas mataas na kalidad ang kanilang itinitinda para hindi malugi. In general, baka imbis na mas lalong lumuwag yung supply ng bigas at those prices of 41, 45, baka lalo pong humigpit. Baka po lalong either itigil na o isuspend po ng mga rice natin, dealers and retailers, yung kanila pong pagbibenta ng bigas. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun. So, I share the same concern dito sa Federation of Free Farmers. Hindi ko alam alam ko kasi yung mga komunistang magsasaka, iba yung pangalan nun eh. Hindi ko alam kung kasama si Federation of Free Farmers doon. Parang hindi naman yata. Yun lang din yung concern ko, na sana hindi tamaan yung mga farmers mismo. Kasi ang bagsak niyan sa farmers eh. Kasi sila yung sa supply chain kasi, mga kotsero, ang pinaka-vulnerable dyan yung mga nasa dulo. Yung dulo-dulo. Yung producer tsaka yung retailer. Yan ang pinaka-vulnerable sa lahat. Kasi sila yung walang choice. Yung nasa gitna, may choices yan. May choices yan. Pwede sila makipag-negotiate, etc. etc. Sa supply chain. Ang pinaka-vulnerable talaga dyan, yung dalawang dulo. Yung producer at saka yung retailer. So, I'm hoping na and I'm pretty sure that the DA, Department of Agriculture, has a program to suportahan yung mga magsasaka natin. Siguro in subsidy, para mababa yung cost of production, diba? Bibigay ng mga libreng seeds, libreng fertilizers, etc. etc. para mababa yung cost of production. But I'm really hoping na it's going to be like that, na mayroong ganong klaseng sistema. Otherwise, kawawa po yung mga magsasaka natin. And siguro pagkakataon na ng mga magsasaka na umasenso sa buhay, di ba? Hindi pwedeng puro ibang tao lang. Sila nga nagpapakain sa buong bansa, tapos sila yung di asenso. Di ba? Parang pangit naman. Ang pangit. So, we're really hoping for the best dito sa program ni PBBM. No? Although it's temporary, ako kasi kami ng family ko, hindi na kami bumibili ng well-milled rice. Medyo, hindi gusto ng panlasa namin. Kaya hindi ako masyadong affected. But I'm sure may mga Pilipino na affected. And the president is doing what he can para sa mga tao na apektuhan. I just hope na lahat will cooperate. Diba? Makikipag-cooperate lahat. Yung mga suppliers, retailers, mga opisina, gobyerno, mga magsasaka. Kasi
lahat tayo lahat tayo apektado nitong krisis. So let's participate. And this is the best time to, ito yung pinakamagandang panahon para alalahanin natin yung pinaka magandang value ng mga Pilipino. Yung bayanihan, yung spirito ng bayanihan, di ba? Tulong-tulungan tayo. So yun, let's hope for the best. May God give PBBM the wisdom to navigate through this. Kasi very, very challenging to. Napakahirap na ito. Hindi, Diyos ko, I would not want to be in President Bongbong Marcos's shoes. At swerte tayo na hindi si Lenny ang naging presidente. Kung si Lenny to, ay my goodness, terrible. Diyos ko, baka namamatay na sa gutom lahat ng tao sa Pilipinas. Anyway. Ayan mga kutsara, maraming salamat sa panonood ngayong gabi. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in our next Coach Garrett Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye.